So mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot na mawala ka sa ka-LDR mong lalaki. Ito mga kamamaya, ang daming nagre-request ng LDR love advice. Ito na po mga kamamay. So, gawa natin ng advice and syempre konting tips para kahit papano yung mga ka-LDR ninyo, yung iba dyan hindi pa nagkikita, yung iba dyan okay, gustong magkita, pinaplano palagi pero hindi matuloy-tuloy, pero gusto mo, okay, na matakot siya na mawala ka sa buhay niya. So ano yung mga bagay na kailangan mong gawin? Ano yung mga hakbang na kailangan mong sundan? Ito mga kabamay sa video natin ito, gawa natin ng paraan yan para lalong mas matakot ang isang lalaki na ka-LDR mo na mawala ka sa kanya. Pero bago natin po simulan to mga kamamay huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po dito kasi one of your comments, okay, kagaya ng video natin ngayon, sa hulihan po ng video natin, magpipick o pipili po tayo ng isa lang namang situation, okay, dyan sa comment section at ating bibigyan niya ng pahapyaw na love advice. Kaya mga kamamay, kung kayo man is may pinagdadaanan ngayon, merong nararamdaman na hindi okay sa inyong relasyon, malungkot man, masaya, kahit ano, basta i-share nyo lang po dito sa comment section. Pag nabasa ko po yan, atin po yung bibigyan ng pahapyaw na love advice kahit paano. Okay? Mabigyan natin ng kung anumang instruction na maaari nating timbangin. Okay? So much for that. Simulan na po natin ang ating tips ngayong umaga na ito. So sa mga ka-LDR, papaano nga ba matatakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanya? So number 1. Kapag ipinakita mo na wala kang pakialam sa kahit na anong meron siya. Ito mga kamamay, kasi minsan, okay, minsan yung mga lalaking ka-LDRs ninyo, okay, pinagmamalaki nila kung anong meron sila. Marami silang pera, meron silang sasakyan, meron silang naipundar na ganito. So kapag ka ganun, iniisip nila na yung babae, okay, naka-LDR nila, gusto yon. Ibig sabihin, kung anong meron siya, yun ang pinapangarap ng babaeng ka-LDR nila. Pero wag niyo po yung pagbasehan kung paano matatakot ang isang ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Ang inyo pong tingnan diyan is kailangan hindi kayo takot o wala kayong pakialam. Okay, na mawala yung meron siya. Okay, sa buhay ninyo. Dapat isipin niyo yun na hindi niyo habol kung ano mang meron siya. Kasi iniisip ng mga lalaki. Okay, sasabihin ng mga yun, siguro kaya ako ay hindi bitawan nito dahil meron akong ganito, dahil marami akong pera, dahil marami akong napundar. So, hindi ganun. Iparanas nyo sa kanya o iparamdam. Okay, sabihin nyo sa kanya na wala kayong pakialam sa mga bagay na yan. Kung ano mang meron siya, kayamanan, pera, bahay, lupa, sayong-sayo na. Sabihin mong ganyan, wala kang pakialam. Basta ang sayo lang, okay, kung ako ay niloloko mo, wala akong panahon para ingatan ka, handa kitang i-let go. Okay? Sabihin mong ganun. Sa madaling sabi, wala ka dapat maging pakialam sa kung anong meron ka. Bonus na lang. Kung halimbawa magkakatuluyan kayo, kung halimbawa magiging kayo, bonus na lang. Pero sa ngayon, kung gusto mong matakot ang isang lalaki na mawala ka, okay, sa kanya, kailangan ipakita mo na hindi kayamanan, pera o kung anumang meron siya ang habol mo. Sa ganyang paraan mga kamamay, hindi bababa ang tingin sa iyo ng isang lalaki. Okay, magiging high value ka kasi ibang babae ka. Kasi sabi ko nga, karamihan ng babae ngayon, nasisilaw sa pera, sa kung ano mang meron siya. Nagiging practical yung iba Hindi na sa nararamdaman kundi doon na lang sa kung anong meron yung lalaki. Kaya bilang isang lalaki, okay, kung makikita niya na wala kang pakialam sa kung ano mang meron siya, at syempre, mas may pakialam ka pa sa nararamdaman sa inyong relasyong dalawa, okay, kung ano mang nagiging takbo nito, doon kanya mas iingatan. Kasi genuine kang babae. Kaya please mga kamamaya, kung gusto mo talaga na matakot na mawala ang isang lalaki, okay, na mawala ka sa kanyang buhay, kailangan ipakita mo na wala kang pakialam sa kung ano mang meron siya sa kanyang buhay. So maliwanag tayo dyan mga kamamay. Sana malinaw din po ito sa inyo. So next, dapat ipakita mo rin na may ipagmamalaki ka at may kakayahan kang kumita ng sarili mong pera. Oo mga kamamay, sabi ko nga, huwag kang didepende sa lalaki. Yung iba kasi dyan, nalaman lang na meron yung lalaki,
halos lahat ng pangangailangan niya, idinepende na dun sa lalaki. Hingi ng ganito, demand ng ganito, utang ng ganito. Yung lalaki naman nahihiya. O sige, dahil tayo naman ay 2 years na sa relasyon, kung ano mang meron ako, sa'yo na rin. O ito ang pera. Kaso inabuso nyo na. Kaso araw-araw na kayong humingi ng pera, kesyo may ganitong kailangan bayaran, kesyo kailangan mong bumili, kesyo ganito, ganyan, ang dami mong dahilan kung ano-ano na hindi na maintindihan. So kapag ganyan mga kamamay, nagiging low value kayo. Pumapangit ang image nyo sa isang lalaki. Kaya yung iba dyan, kahit 5 taon na sa LDR, nakakahiwalay pa. Bakit? Kasi masyado nang inabuso ng babae yung lalaki dahil sa kabaitan. Dahil sa LDR nga sila, okay, yung lalaki nasa abroad, yung kinikita halos sa inyo na lang sumuot, sa inyo na lang pumasok, hindi na nakaipon. Tapos alam nyo na, nung uuwi, walang dalang pera o sakto lang yung dalang pera, iniwanan nyo na. So kaya please mga kamamay, kung gusto nyong matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay nila, kailangan ipakita mo na may kakayahan ka rin kumita ng sarili mong pera. Hindi yung lagi ka lang nakadepende sa kanya. Sige kayo mga kamamay. Pag nakahalata yung mga yan, iisipin ng mga yan na parang pineperahan nyo na lang sila. Baka mamaya iwan kayo ng mga yan. Baka mamaya maghanap ang mga yan. Paano kung nasanay na kayo? Nag-give up ka sa trabaho mo, nag-resign ka sa trabaho mo dahil dumepende ka na nga lang sa kanya. Mas gusto mo na humiga na lang sa bahay, maghintay ng pera, humingi sa kanya. Paano kung iwan kayo ng mga yan? Dahil sa masyado na kayong abusado. Kaya please mga kamamay, kung gusto po ninyo na matakot ang mga yan, yung mga lalaking karelasyon nyo sa LDR, so please, ipakita nyo na meron din kayong kakayahang kumita ng pera na anytime, kahit mawala sila sa buhay mo, kaya mo pa rin ngumiti, kaya mo pa rin tumindig, kaya mo pa rin mabuhay. Kasi tumataas din ang pride ng lalaki kapag lahat na ng bagay dinepende nyo sa kanila. Kasi anong sasabihin, iisipin ng mga yan? Kasi siya nagpapakain sa'yo, siya nagpapalamon sa'yo, yun ang masakit pang salitang marinig mo sa kanila. Kaya please, dapat meron kang ipagmalaki at may kakayahan ka rin kumita ng pera sa ganyang paraan. Mas matatakot ang isang lalaki kasi hindi ka nga nakadepende sa kanya. Meron kang sariling iyo. Magiging high value ang tingin at mas iingatan ka niya. So maliwanag tayo dyan mga kamamay ha. So next, kapag alam niya na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Opo mga kamamay, yung tipong meron ka ring ibang happiness. Meron ka ring sariling mundo sa labas ng inyong relasyon. Mas nakakatakot po yan pagdating sa inyong ka-LDR na lalaki. Bakit? Kasi LDR kayo Hindi niya nakikita kung sinong kasama mo. Hindi niya nakikita kung sinong kausap mo. At hindi nga niya alam kung kanino ka sumasaya. Kaya bawat moments, bawat conversation ninyo, talagang pinipilit niyang maging masaya. Pinipilit niyang maging memorable. Okay, hanggat maaari, dapat hindi kanya inaaway. Kasi nga may sarili kang mundo. Okay, at hindi umiikot sa kanya lang ang mundo mo. Possible mamaya pag nag-away kayo, makakita ka ng iba. Possible mamaya pag hindi kayo nagkaintindihan, makita niyo yung happiness na hinahanap niya sa'yo, sa iba. So mas mahirap yon. Kaya mga kamamay, kailangan ipakita nyo na hindi lang sa lalaki umiikot ang mundo ninyo para lagi kayong ingatan ng mga yan. Para matakot ang mga yan na mawala kayo sa buhay nila. Kasi marami silang kaagaw. Kasi marami silang kakompetensya. Okay? Sa labas ng inyong relasyon. At yun nga ang nangyayari. Pinipilit mong maging masaya at pinipilit mong maipakita sa kanya na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo ninyo. Pero isipin niyo mga kamamay, kung babalik rin natin ito, sa kanya lang umikot ang mundo mo. Yung tipong sa kanya lang nakadepende ang lahat. Siya lang ang kinakausap mo, siya lang palagi ang katawagan mo. Kapag kumakain ka, siya palagi ang kausap mo. Halos lahat ng bagay umikot na sa kanya. Tingnan ninyo pagka kayo ay nagkaaway, nagkagalit, nagkatampuhan. Okay? So mag-isa mong papasanin ang lahat. Ang hirap gumising sa umaga. Ang hirap bumangon. Ang hirap harapin ng isang araw kapag sa kanya ka lang nakadepende. Pero kung meron kang ibang source of happiness, meron kang mga circle of friends na anytime po pwede mo silang puntahan, pag-sharean mo ng nararamdaman mo, napakagaan. Kahit mag-away kayo, hindi ganun kalaking bagay sa'yo. Hindi ganun ka-big deal. Kaya ngayon, kapag meron kang sarili kang kaligayahan, meron kang sariling mundo sa labas ng inyong relasyon, matatakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanya. Bakit? Kasi anytime, merong maaaring makakuha ng attention mo, ng focus mo Kaya please mga kamamay, huwag niyong sanayin ang inyong sarili. Na sa isang tao lang umiikot ang inyong mundo.
At doon pa sa taong ka-LDR ninyo. Huwag niyo pong sasanayin yan. Okay? So, maliwanag tayo dyan mga kamamaya. So, next. Kapag ipinaramdam mo na maaari kang mawala kapag sinaktan ka niya. Yes, mga kamamay, kailangan ipakita nyo rin yung sensitivity ninyo sa pananakit. Okay, sa pain. Kasi mga kamamay, kasi pag wala po kayong sensitivity pagdating sa ganyan, sa sakit, sa mga ginagawa niyong panluloko, martir po ang pagiging ganyan. O pagiging martir po ang kalalabasan ng mga ginagawa ninyo, pagiging marupok. At pagka naging martir po kayo at naging marupok, diyan po kayo unti-unting aabusuhin ng isang lalaki. Okay? Diyan po kayo hindi bibigyan ng genuine na pagmamahal. Diyan po kayo hahayaan ng isang lalaki na nagawin mo ang ganito, ganyan, hindi po siya magbabawal sa inyo at nawawala po yung concern, yung pagmamahal, yung totoong pag-ibig. At hindi po matatakot ang isang lalaki kapag ka naging martir ka. Hindi matatakot na mawala ka sa buhay nila. Bakit martir ka eh? Hindi ka nabibigyan ng halaga kapag ka martir ka. Pero kung nakikita po ninyo na every time na lalayo ka o lumalayo ka o po pwede kang mawala pagka sinasaktan ka niya, diyan po siya matatakot. Matatakot kang saktan, matatakot kang pagselosin, matatakot kang, alam mo yun, lahat ng mali niyang gagawin, matatakot siyang gawin. Kasi nga, maaari kang mawala. At yung pinapakita mo na high value ka sa kanya, maayos ka, hindi ka toxic, kahit magkalayo kayo, diyan ka mas iingatan. Diyan ka mas aalagaan, at diyan ka mas mamahalin. And last, kapag nakikita niyang marami kang source of enjoyment and happiness, ito mga kamamay. Talagang nakakatakot to pagdating sa isang lalaki. Pag nakikita niya na ang dami mong source of happiness, yung tipong nakakalimutan mo siya kapag kakasama mo yung ibang tao, huwag naman sanang totally nakakalimot. Yung tipong nai-enjoy mo pa rin yung ibang taong kasama. Pag nakikita niya yon, syempre pag LDR kayo, no choice naman eh. No choice naman. Kapag gusto mong lumabas, pwede kang lumabas. At ang masama dito, pag pinapakilala mo sa kanya yung mga kaibigan mo, kahit sabihin kaibigan mo lang, pero doon kang ngumingiti, ang hirap nun pagdating sa ka-LDR mo. Which is normal lang naman kasi tama naman yung ginawa mo. Pinakilala mo sa kanya at wala siyang dapat ikaselos pero hindi maaalis sa puso ng isang lalaki, lalo na kung LDR kayo, na magselos. At mas diyan ka pahalagahan ng isang lalaki at iingatan. Kasi nga, marami kang nakakasama eh, nakakasalamuha, nakakatawanan, nakakausap, nakakakwentuhan lahat na. Wala siyang laban, magkalayo kayo eh. Ang tanging laban lang niya is ingatan ka. Pahalagahan ka, irespeto ka, hindi awayin kapag ka magka-LDR kayo. Kaya mga kamamay, magpakita kayo ng mas maraming happiness para yung lalaki nakakapit talaga sa inyo. Yung lalaki talagang mas ingatan ka. Yung lalaki hindi gagawa ng gusot. Kasi every time o once na gumawa siya ng gusot, maaaring mag-switch ka. Maghanap ka ng iba. At napakadali lang nun kapag ka-LDR lang kayo. Kasi magkahiwalay na kayo eh. Tanging puso nyo lang magkakonekta. Pero syempre, hindi ko man nilalahat. Nandun pa rin ang tibay ng isang LDR kung talagang genuine ang pagmamahal ninyo. Yung tipong napapag-usapan ninyo lahat ng bagay. Kaya hanggat maaari mga kamamay di ba? Huwag niyong aawayin. O hanggat maaari, huwag kayong magiging toxic para hindi pagsimula ng away. Hindi pagsimula ng gusot. Pero mas maganda pa rin na mas marami kayong source of happiness para makita ng isang lalaki na hindi lang sa kanya nakapokus ang inyong atensyon, umiikot ang inyong mundo para mas ingatan kayo, mas mahalin, matakot siyang mawala ka sa buhay ninyo. So much for this. So, sana kahit pa paano makatulong ito sa mga ka-LDR natin dyan, sa mga nasa relasyon through LDRs. Sana po ay sundin po ninyo, lalo na sa mga babae nating nanonood. So, mega shoutout po sa inyo and congratulations sa inyong patuloy na paglago bilang LDR relationship. Sabi ko nga at the end of this video, tayo po ay kukuha ng isang comment sa baba at yan po ang ating itatopic ngayon. Okay, so ang ating pong katanungan ay galing po kay Cheryl Bardago. Ayan, so ito po yung kanyang comment, medyo mahaba-haba to. Sana Cheryl mapanood mo to, no? Siya na po ang bumitaw sa relasyon namin dahil daw palagi daw akong nagdududa at nag-open up ako sa mga gusto kong mangyari sa aming relasyon. Dahil nga wala na siyang wala na siyang oras, tawagan ako, LDR po kasi kami. Pinagtaksilan din niya ako ng ilang beses. Pero sinabi niya na ayaw na daw niya ng relasyon namin. Alam ko kung anong rason dahil talaga di niya gusto na makasama ako habang buhay. Kasal kami kamamay, masakit man ang marriage life ko,
Tinanggap ko na lang at iniwan niya na lang ako dahil hindi ko na rin kaya pinaparamdam niya sa akin. Sinabi niya na lang na dahil sa ugali ko, pero dahil din sa kanya kaya ganun ako sa kanya. Ginawa niya lahat ng pag-gaslighting at pagbabaliwala sa feelings ko dahil may balak na iwan na ako talaga. Pinamukha niya, okay, na dahil lang daw sa ugali ko para siya yung biktima. Kaya hinayaan ko na lang na umalis siya sa buhay ko, baka may rason ang lahat at may plano si Lord sa aking buhay. Okay, basta alam ko sa sarili ko, hindi ako nagkamali. Ginawa ko ang lahat para din sa relasyon namin. Kaya hindi ko na siya habulin. Bahala na lang ang Diyos na okay, sa ginawa niya sa akin, ipapasa Diyos ko na lang ang lahat. Okay, so mga kamamay, kapag ka talaga ang isang lalaki ay masyado ng, marami ng katarantaduhang ginawa, tapos masyado na kayong nag-aaway, nawawala na po yung feelings eh. Tapos medyo sakit pa sa ulo, playboy, ng bababae palagi. Kapag ka ganyan mga kamama, hindi na kayo masaya palagi sa inyong relasyon, madalas na yung sakitan, madalas na yung awayan, okay, lahat na lang bagay ginawa mo, sinakripisyo mo, pero at the end, siya yung ayaw makipag-cooperate, ayaw makipag-usap ng ayos, so kaya naman nag-uusap kayo, pero paulit-ulit lang ang nangyayari. Kapag ka ganyan mga kamamay, magpahinga muna kayo. Magpahinga muna kayo. At ikaw naman, huwag ka masyadong pilit ng inyong nararamdaman. Okay? Hindi yung laging ikaw yung nagsasakripisyo, yung tipong gumagawa ng paraan para ayusin. Ipakita mo rin na maaari kang mawala. Okay? Hanggat maaari. At kung hindi ka niya hahabulin, kung halimbawa nag-no contact rule ka, hindi ka nagparamdam dahil LDR kayo, okay? At hindi ka niya hinabol, so maliwanag na rason yun na hindi ka na mahalaga at importante sa kanya. Ganun ang buhay, mga kamamay. Kung talagang kahit anong ayos mo, ayaw maayos, kahit anong pulong ang gawin nyo, pag-uusap ang gawin nyo, talagang hindi na, tapos palagi ka pang niloloko. Di ba? Hindi pa ba sapat na dahilan yun para, okay, malaman mo, maramdaman mo na hindi na talaga ikaw yung kailangan niya? Oo, naging maayos kayo nung una kasi okay, una pa lang eh, hindi mo pa siya kilala eh. Nandun pa yung excitement, pero pag nawala na, yung isang lalaki nakikilala nyo na rin. Na hindi pala siya totoong ganito, siya pala ay salawahan. So, huwag nyo nang ipilit pa yung inyong sarili. Mauubos lang kayo. Mauubos ang sarili ninyo, mauubos ang oras ninyo. Na dapat nagiging masaya kayo, anong kapalit? Mas nagiging malungkot kayo, mas nahihirapan kayo, mas hindi kayo mag-grow. So kapag kaganyan, huwag nyo nang ipilit pa. Hayaan nyo na. Kung saan siya masaya, okay, diyan ka na. Kasi ang isang totoong nagmamahal, yung lalaking tapat, kahit anong tulak mo dyan, babalik at babalik yan. Kung talagang mahal ka. Pero kung hindi ka niyan mahal, pipilitin niyang makawala. Gagamit siya ng kung ano-anong dahilan. Kahit sa napakaliit na dahilan, gagawin niyang malaki para lamang maiwanan ka. Yan ang masakit. Kaya please, kung ano man ang inyong pinagdadaanan ngayon, kahit anumang ayos ang gawin mo, wala pa rin, ipasa Diyos mo na lang. Okay? So, Cheryl nga ba yung nag-comment? So, Cheryl Bardago, so, salamat sa pag-share ng iyong experience and hopefully, mahanap mo yung tamang tao para sa'yo. At ang payo ko lang, huwag masyadong ibigay ang sarili. Huwag masyadong ilahat. Matutong mahalin ang sarili, at huwag palaging ibigay ang buong oras niyo kasi pag iniwan mo, pag iniwan kayo na ganyan, masyadong masakit. Ang hirap mag-move on. Okay? So, yun lang mga kamamay. So, kung may mga experience din kayong kagaya nito na kay Cheryl, ilagay nyo lang po yun sa comment section at kahit paano maibsan yung sakit kasi may isang taong nakikinig at ako po yun. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.